Kamusta Millennials? Ako si Teacher Janice at ngayon ay ating tatalakayin ang paraan ng pagsulat ng teknikal at bokasyonal. Ang ating inaasahang pagkatuto para sa sesyong ito ay makilala ang iba't ibang teknikal, bokasyonal na sulatin ayon sa layunin, gamit, katangian, anyo, target na gagamit. Ngayon ay ating tatalakayin ang paraan ng pagsulat ng sulating teknikal bokasyonal. Bago natin simulan ang ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain. Mayroon akong 2 katanungan para sa iyo na kailangan mong sagutin. Ang unang tanong ay, ano ang inyong pagkaunawa sa salitang wika? Ang iyong oras ay magsisimulan. Magaling! Ang wika ay isang koleksyon ng mga dialekto o variety na nagkakatulad ng anyo. Ang susunod na tanong ay, ano ang nagsisilbing sandata ng mga mag-aaral upang makabuo ng mga sulating may kinalaman sa kanilang piniling larangan at espesyalisasyon? Ang iyong oras ay magsisimula na. Mahusay! Ang tamang sagot ay wika. Bago talakayin ang iba't ibang uri ng mga sulating teknikal, bokasyonal, napakahalagang malaman ng mga mag-aaral ang hinggil sa kalikasan ng wika at ang mga batayang konseptong may kaugnay dito. Wika ang nagsisilbing sandata ng mga mag-aaral upang makabuo ng mga sulating may kinalaman sa kanilang piniling larangan at espesyalisasyon. Makakatulong ang malinaw na pagkaunawa sa wika tungo sa angkop at wastong pagbuo at pagpapakahulugan sa mga babasahing ihahain, pasulat man o pasalitang paraan. Ang wastong paggamit ng wika ang isa sa mga pangunahing batayan ng tagumpay at pagiging epektibo ng mensaheng nais iparating ng isang individual. Ano nga ba ang variety ng wika? Ang variety ng wika ay ito ay alinmang sistema ng lingwistikong pagpapahayag na ang gamit ay pinamamahalaan ng mga sitwasyonal na variable gaya ng regional, okupasyonal o salik na panlipunan. Samantalang ang wika ay isang koleksyon ng mga dialekto o variety na nagkakatulad ng anyo. Kilala rin sa Ingles na variety. Ito ay sanhi ng pagkakaiba ng uri ng lipunan nating ginagalawan, geografiya, edukasyon, propesyon, edad, kasarian, at kung minsan ay uri ng pangkat etniko. Ang mga variety ng wika. Idiolect. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paggamit ng wika. Ang mga kilalang tao sa inyong partikular na lugar, gaya ng kapitan ng barangay, konsihal, kaibigan, kaklase, guro, at iba pa. Ang mga halimbawa ng idiolect ay katulad ng mga kilalang tao. Kapag sinabi ko ang katagang, hindi ko kayo tatantanan, sino ang una ninyong maiisip? Tama, si Mike Enriquez. Kapag ang sinabi ko naman ay, handa na ba kayo? Sino naman ang una ninyong maiisip? Tama, si Miss Corina Sanchez. Pag sinabi ko naman ang katagang, magandang gabi, bayan, sino naman ang una ninyong maiisip? Tama, si Kabayan Noli de Castro. Ito ay ilan lang sa mga halimbawa ng mga idiolect. Ang dialect naman ay wikang ginagamit sa partikular na lugar. Ito ay nilikha dahil sa heograpikong kinaroroonan. Ang variety na ito ay ginagamit ng mga tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan na tinitirhan. Halimbawa, sa Tagalog, mahal kita. Sa Hiligaynon, langga tagad ka. Sa Ilocano, ay ayatin ka. Halimbawa pa sa Tagalog, hindi ko maintindihan. Sa Cebuano, dili ko mangyari.
sociolect o socialect, ito ay uri ng variety na pansamantala lang at ginagamit sa isang partikular na grupo. Halimbawa, wako datong, ang ibig sabihin, wala akong pera. OMG, you're so kaka. Ibig sabihin, oh my God, you're so kakainis. Huwag kang snubber, huwag kang maging suplado. Yan ay mga halimbawa ng sociolect o socialect. Ang ethnolect naman, ito ay nade-develop mula sa mga salita ng mga ethno-linguistikong grupo. Nagkakaroon nga ng iba't ibang ethnolect dahil sa maraming pangkat ng etniko. Halimbawa dito ay salitang palangga na ang ibig sabihin ay sinisinta o minamahal. Kalipay na ang ibig sabihin ay saya, tuwa, kasiya. At bulanin, pagkahugis ng buo ng buwan. Ang ecolect naman ay kadalasang mula o sinasalita sa loob ng bahay. Ito ay kadalasang nagmumula sa bibig ng bata at matatanda. Ang ilang halimbawa dito ay ang salitang palikuran, na ang kahulugan ay banyo o kubeta, tapayan, na ang kahulugan ay lagayan ng inuming tubig, papa, na ang kahulugan ay ama o tatay, pinggan, na ang kahulugan ay plato. Para sa ating paglalahad, ano ang kahalagahan ng variety ng wika? Ang pagkakaroon ng variety ng wika ay nag-uugat sa pagkakaiba-iba ng mga individual na grupo, maging ang kani-kanilang tirahan, interes, gawain, pinag-aralan, at iba pa. Sa pagkakataong ito, matapos nating talakayin ang ating aralin, ating tayain ang inyong natutuhan upang masukat kung lubos mong naunawaan ang ating aralin. Ihanda ang inyong mga activity sheet. Bago mo isagawa ang pagsasagot, nais ko lamang ipaalala na huwag sulatan ng kahit anuman ang gawain ito. Isulat ang iyong sagot sa nakahiwalay na mahabang bond paper. Para sa gawain isa, magbigay ng 10 halimbawa na ginagamit ninyong variety ng wika sa araw-araw na pakikipagtalastasan. Para sa pagpapaunlad na gawain 2, gamit ang papel na ukol sa gawain ito, magbigay ng tig-2 pangungusap sa iba't ibang variety ng wika. 2 sa ecolect, 2 sa socialect, 2 sa idiolect, 2 sa ethnolect, at 2 sa dialect. Ang ating pong hinihingi ay pangungusap. Para sa pagpapaunlad na gawain 3 na mayroong 5 puntos, napakadali lamang ng inyong gagawin. Isulat lamang ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi naman wasto ang pangungusap. Sa unang bilang, lahat ng tao ay may idiolect. Tama ba o mali? Sa pangalawang bilang, lahat ng tao ay may sociolect. Tama ba o mali? Sa pangatlong bilang, lahat ng tao ay may dialect. Tama ba o mali? Sa pang-apat na bilang, ang variety ng wika ay naaayon sa kasarian ng isang tao. Tama o mali? At sa panghuling bilang 5, ang idiolect ay ang individual na paggamit ng wika. Tama o mali? Para sa ating pangwakas na gawain, sagutan mo ang mga sumusunod na tanong. Unang bilang, ano-ano ang inyong nalaman tungkol sa paggamit ng wika? Pangalawang tanong, kung ihahambing ang iyong sariling karanasan sa paggamit ng wika sa ibang kamag-aral, ano kaya ang sanhi ng pagkakaiba-iba ng paggamit ng wika? Inaasahan ko na mayroon kang natutuhan ngayon sa ating aralin. Kung ikaw ay mayroon pang katanungan o paglilinaw tungkol sa aralin na ating tinalakay, maaari mo akong kontakin o tawagan sa pamamagitan ng text o tawag. Maaari mong i-post ang iyong tanong sa ating Facebook official account na makikita sa ibaba ng inyong screen.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Don't forget to like and subscribe!